Time check mga kadiskarte, it's 12:04 in the morning. May first booking tayo. It's 87 pesos. Ito lang yung pickup niya mga kadiskarte, dito lang mismo. Napakalapit lang. That was the first booking mga kadiskarte. Binigyan tayo ng 100 pesos. Meron tayong 20 pesos na tip. Alright, so medyo madalang yung booking natin. Actually naka-login na ako kanina, or naka-online na ako kanina pa. So siguro mga 20 minutes before ako nag time check sa inyo mga kadiskarte. So ayun, wait tayo ng booking. I think lalabas ulit tayo ng Commonwealth. Sobrang bilis lang ang first booking natin mga kadiskarte. So na-pick up natin yung ating passenger siguro ilang segundo lang after natin nakuha yung booking kasi ang lapit niya lang. And then 2 minutes lang nandun na tayo sa kanyang destination kasi 800 meters lang yung layo niya. Right, so wait pa tayo ng kasunod ng mga booking kasi since madaling araw, hindi ganoon kadalas ang booking. Kaya medyo lalapit tayo doon sa area na kung saan medyo makakakuha tayo ng maganda-gandang booking. Okay, let's go. Second booking mga kadiskarte, it's 198 pesos Grab Pay. Dito lang yung pick up niya. So 100 meters away. Drop natin ang ating passenger dito sa may Marcos Highway. Ngayong araw mga kadiskarte ay pag-uusapan natin kung paano ka makakakuha ng PA at CPC. First thing mga kadiskarte, before natin alamin kung paano kumuha, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang PA po kadiskarte ay ang Provisional Authority. Ito ay ginagamit na pansamantalang permiso na binibigay sa atin ng LTFRB para tayo ay makabiyahe sa Grab or sa ibang TNC. Ang PA mga kadiskarte ay hindi pa ito yung pinaka-prangkisa, no? So ang pinaka-prangkisa ng sasakyan, ito yung CPC or yung Certificate of Public Convenience. So ibang bagay pa yan, pag-uusapan din natin. Ang i-focus muna natin ngayon ay paano ka makakuha ng PA. Sa pagkuha ng PA mga kadiskarte, first and foremost, kailangan hintayin mo muna na magkaroon ng opening. Okay? So, make sure na kapag nagkaroon ng opening, mag-apply ka na kaagad. Kasi sobrang bilis maubos ng slot for PA. Ngayon, saan ka kukuha ng PA kapag nagkaroon ng slot? Ito mga kadiskarte, real talk, hindi ganon kadali makakuha ng slot. Pabilisan talaga to. Kasi once nagkaroon ng opening, sobrang daming nakapila kaagad. Ang pinakaunang option na pwede mong gawin kadiskarte, once meron ng opening ng slot, ay the same day na nagkaroon ng opening ng slot, ay pumunta ka na agad sa mga TNC or doon sa mga company ng Grab, company ng InDrive, and other TNC companies. I-submit mo na lahat ng mga requirements na kinakailangan nila. Ilalagay ko dito sa screen. Yan, screenshot nyo na lang. So lahat ng mga requirements na yan ay i-provide ninyo sa TNC para ma-process na ang inyong dokumento. Gaano naman katagal bago ka makabiyahe? Okay? So once maipasa mo na lahat ng dokumento mo sa TNC para ma-process ang iyong PA, ito kadalasan kadiskarte medyo matagal talaga, 5 to 6 months. Actually mabilis na yan kasi may iba na umaabot pa ng more than 6 months bago makabiyahe. At ang sinasuggest ko ay wag po tayong papatol doon sa mga nagpoproseso ng mga tempo, kasi may mga tinatawag kadiskarte na tempo, So yung mga tempo mga kadiskarte, ito po ay hindi prangkisa, hindi po ito legit. So kapag kayo po ay natsyempuhan na bumabiyahe na wala po kayong proper na prangkisa, ay pwede po kayong magmulta ng significant amount of money na mas gastos ng malaki. Hundreds of thousands po ang inyong imumulta kapag tayo po ay nahuli na nakatempo. Kaya para hindi tayo kakaba-kaba sa kalsada na baka matsambahan ka, hindi natin masabi ang tsamba ay nandyan lang. Hindi mo alam kasi baka hindi ka nahuhuli sa ngayon,
Pero baka bukas bakalawa, ikaw na ang susunod na mahuhuli. Ay buki tayo, diskarte 94 pesos cash. Alright, so 310 meters away lang. Okay, puntahan na natin to. So mga kadiskarte, kung ikaw ay nagpaplano na kumuha ng sasakyan at ibabiyahe sa Grab, I would suggest na at least meron kang pang buffer na panghulog ng sasakyan ng at least 6 months to 1 year. So yung buffer na budget na to ay para lang at least mahulugan mo yung sasakyan mo nang hindi ka na problema na mahahatak yung sasakyan mo dahil hindi ka pa kumikita. So since hindi ka pa kaagad makakabiyahe ng Grab kadiskarte, pwede mong ipasok ang iyong sasakyan sa Lalamove. Kasi si Lalamove hindi naman siya nagre-require ng PA or CPC para makapag-biyahe ka. Alright? Para makapagbuno ka man lang ng at least makapagdagdag doon sa iyong monthly amortization ng iyong sasakyan. I-apply mo siya sa Lalamove at ibiyahe mo ng ibiyahe para meron kang pandagdag sa iyong budget. Para sa mga diskarte ng Lalamove na biyahe at panalo mga kadiskarte, pwede mong i-check sa ating channel. Marami tayong videos about Lalamove vlog kung paano kumuha ng mga panalong booking na at least, diba, hindi ka naman talo. Kasi karamihan talaga ng booking sa Lalamove kadiskarte ay talagang mababa ang fare. Okay? Pero for the meantime, tsatsagain mo muna habang hindi ka pa nakakapasok sa Grab. Habang napoproseso ang iyong dokumento mga kadiskarte, after 3 to 5 months or 6 months, always check sa portal, baka nandyan na yung pangalan mo or nandyan na yung case number mo. Always mong titignan. So i-check mo lang yan using your plate number or your last name. Pwede mo na i-check kung meron ka na bang case number. At kung meron ka ng case number, dumiretso ka na kaagad sa mga TNC para mag-apply at mag-onboarding. Kaya tumuto ko lang dito sa ating channel mga kadiskarte dahil i-a-announce natin dito kung magkakaroon na ng slot ng TNVS galing sa LTFRB. So ganun lang mga kadiskarte, ganun lang kadali mag-apply ng PA. Medyo matagal lang talaga ang proseso. But first, make sure na every now and then i-check mo yung availability ng slot sa LTFRB website para hindi ka huli. Alright? Dito rin sa ating channel, always tumuto ka dito dahil kapag nagkaroon ng slot, i-a-announce agad natin yan dito sa channel or ilalagay ko sa post dito sa ating channel na meron ng available slot. Kaya palagi lang po kayong tumutok at subaybayan yung ating channel para updated kayo kung magkakaroon ba tayo ng slot ng LTFRB. Ang Provisional Authority mga kadiskarte ay renewable every 90 days. So 3 months. So I suggest before pa umabot ng 3 months o 2 months pa lang, i-renew nyo na ang inyong mga PA. Kasi may possibility na ma-dismiss ang inyong case number kapag hindi mo agad ito ma-renew. Isa sa mga option mga kadiskarte para makapag-apply ng PA or CPC ay mag-apply through online. So meron ng LTFRB na LTFRB Franchise Online Application or FOA portal. At ang website nila mga kadiskarte ay ltfrb-foa.ph. So dito sa website na ito mga kadiskarte ay pwede ka mag-apply ng Provisional Authority na valid for 90 days. So kadiskarte, may booking ulit tayo, 111 pesos cash. Alright, so 1.8 kilometers pick up. So according sa ating maps, 6 minutes. May booking tayo kadiskarte, 154 pesos Grab Pay, 1 kilometer pick up lang. Alright, at ang kanyang drop off naman ay 5 kilometers. Time check mga kadiskarte, it's 5:21 in the morning at meron tayong booking, 246 pesos Grab Pay mga kadiskarte. So 1.5 kilometers pick up ito.
Nandito tayo sa Manila mga kadiskarte at may booking tayo. 562 pesos. Alright, 1.3 kilometers pickup. Alright, tatahan natin to sa pupunta ng Consolidated Condominium. After nating madrop ang ating passenger dito sa may Shaw Boulevard, nagkaroon tayo ng booking papunta dito sa may Mega Mall. At yan, drop na natin. So yan, that was 87 pesos nga pala mga kadiskarte.